Hapayawan ko lang ha, kasi para makorelate natin, kasi baka iba mga bago dito ha. Iko-correlate lang natin mga. Ito sabi niya ha, ito sabi niya. Okay? Pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So, yeah. So it can be used that the fictitious names are not real names but aliases. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate. So, yun ang gagamitin nilang depensa. Diba? So, it means, mga clear, alam niya na aliases ang ginamit. Kasi gagamitin ng depensa eh. On intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Okay? So, kaya, mga clear. So, yan na. Nandun na tayo sa inamin na fictitious name. Pero ito yung dati niyang sinabi, mga clear. Natatandaan niyo ba to? Natatandaan niyo ba to? Kasi, ang tanong kanina ni Representative Joel Chua, bakit ngayong ka lang nagsalita about fictitious name? Kung mo ba yan sinabi, baka na-explain mo pa. Di ba? Tandaan niyo, sabi ni... Ito kasi sinabi niya nung una, mga ka-clear, ha? Kaya sabi ko, makakalabo-labo yung mga sinasabi ni VP Sara eh. Kaya pag na-cross-examine to, may hirapan siya talaga. Kaya mukhang baka nga, iba pa upuin niya, may mga intelligence experts daw silang pauupuin as resource persons, di ba? At mukhang yun ang mag-explain. That, no? Because Okay, I have no comment on that, no? Because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO, and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na nakita niyo mga clear. Gusto niya palabasin dito na wala siyang alam. Wala siyang alam. Pero kanina, doon sa pinakita natin video, sinabi niya na pwedeng gamitin ng aliases. So it means alam niya na aliases ang ginamit doon or fictitious names. Hindi totoong tao yung nasa resibo. Pero siguro nakapag-isip na lang nito at merong nagturo kasi yun yung nadidinig niya lahat, Atty. Harry Roque, sa ibang mga DDS na supporters. So, pinick up niya yun. Hindi niya alam na alam mo yun, hindi niya natandaan na may sinabi siyang iba na wala siyang alam sa resibo. Dahil hindi pa daw niya nakita. So, lumalabas dito mga ka-clear. Ito ha, isipin lang natin, nung sinabi niya itong wala siyang alam. It means, hindi rin niya alam kung yung perang ito ay nagamit sa tama. Diba? Kasi lahat ng tao doon walang alam eh. Bakit ganoon? OVP yan. Akala ko pa naman, sabi ng OVP, pinuri-puri ko, napaka-competent na mga nasa OVP. Kahit wala ka. Kahit hindi ikaw ang kumukumpas. So, ipagpunyagi ang kagalingan ng mga staff ng OVP. Dahil umaandar kahit walang VP. Di ba? Umaandar kahit walang VP, kahit nagbabakasyon ng VP. Di ba? Kahit nagbabakasyon ng head of the agency, sabi, tumatakbo. Pero, hindi ba ito taliwas sa sinasabi nila? Noon nandun sila sa house, wala silang alam sa lahat. Lumalabas, pati ito si VP Sara, wala ring alam. Dahil lahat ng resibo, diba sabi niya, lahat ng resibo, diretso sa SDO. The problem is, SDO, si Gloria, hindi rin niya alam yung mga resibo.
Kailangan na approval mo yan, Sara. That's why. Diba? Taliwas ngayon to sa sinasabi niya na may alam siya na okay lang ang fictitious names or aliases. So, hindi ba, na hindi nagtutugma yung sinasabi niya? O, di ba, parang, ngayon, ang lumalabas dito sa kwento niyan to, mula kay La Chica, ang nag-uusap lang, ay yung SDO. La Chica, SDO, PAC, wala siyang alam. But the problem is, si SDO, sinabi niya na binigay niya yung pera buo kay La Chica sa utos ni VP Sara. At si La Chica na lang ang nagbibigay sa kanya ng mga information at hindi niya na alam kung ano pa. So, tanong natin, bilang BP, ikaw ang humingi ng confidential funds. Hindi ba dapat alam mo yung mga successful transactions na ginawa, naggamit itong 125 million pesos? Ano ba isa? Magkano? Sumunod na taon, 500 million pesos na hiningi niya, mga kakli. 500 million sa OVP. For the 2023, hanapin natin. OVP confidential funds for 2023. Natin. Wait lang malaki. Malaki to. 2023 tayo Hindi niya na naubos yung pang last quarter because nagkagulo na tungkol sa issue ng confidential funds. Hinahanapan na siya. Kaya hindi niya nakinuha yung pang third quarter o pang fourth quarter. Yan OVP spent over 375 million. Iba to sa 125 million, mga kaklira. Iba to. Kasi pang 2023 to. Yung hiningi niya 125 million, 2022. 2022 yung hiningi. Ito, ang ginastos niya, 375 million in confidential funds in 2023. Lahat yan binigay kay La Chica. Much higher than 125,483,600 spent in 2022. So ito, ubos to. Ito supposed to be 500 to Kaya lang yung sumunod nga na quarter, hindi, yung pinakahuling quarter, di nila kinuha, nahiya siguro. Kasi kino-question na. So, ito lang nagastos nila for 2023. Ano ang naging transaction dyan? Hindi ba dapat ang usapan dito nakikipag-coordinate sa PIDEA or kaya sa AFP? Kung meron transaksyon or kung meron operasyon. Diba? Ano nangyari dyan? So, mga ka-clear, pero bakit wala siyang alam? Okay? You're the head. You are still responsible sa kapalpakan ng mga tao mo. Assuming hindi mo alam ang pinaggagawa nila, but that's far from the truth. Yeah. Hindi, ang problema nga, nung nandoon sa house, sinabi nila lahat, wala kaming alam. Pumipirma lang kami. Diba? Ngayon, kukuha sila ng dalawa intelligence experts. Bakit? Kasama ba sila sa gumastos? Kasama ba sila sa gumastos, mga kaklir? Di ba kay La Chica lang binigay ng buong-buo yung pera? 4 na bag pa nga daw, di ba? So, ayan nakita nyo dininay niya na. Lumalayo na siya sa responsibilidad. Okay? Wait tuloy natin. Hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA. See? Pati pagsasubmit ng report, di niya alam. Paano to? Lalo na ngayon, nagbabakasyon to. Paano? Ito ba yung trabaho ng isang OVP? Diba? Nakakapagtrabaho yung mga tao mo, pero hindi mo alam. Diba? Ito ba talaga ang dapat na vice presidente? Ganito dapat na kahit nagbabakasyon doon. Okay lang yan, kahit wala siya, tumatakbo naman yung OVP. Of course, tatakbo yun. Opisina yun Diba? Kahit na wala ang boss dyan, pag absent sila, di sila susweldo. Dapat may tao dun. Ang tanong, anong pagagandang ginawa? Samantalang yung mga matataas na opisyal,
wala silang alam. Diba? to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Diba? Deputy Speaker David Hindi ba Sparks niya alam? Mga representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Hindi rin niya alam kung paano talaga. That's the problem, mga ka-clear. Talagang tumatakbo yung opisina niya nang wala siyang alam. Diba? Lumalabas na hindi ka efficient. Hindi ka competent leader diyan. Kasi pwedeng nakawan pala nang hindi mo alam. Isa pang follow-up nila, Tapos ang mangyayari diyan, sila nagnakaw, ikaw malinis. Kasi wala ka alam eh. Diba? Deputy Speaker David Sparks claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President and hindi lang Caraga. Yan mga clear. Yung sinabi niya hindi siya umaten. O, ito pa mga clear ha. May isang foreign, yata to eh. Foreign correspondent nagtanong sa kanya. So let's see. Paano niya rin sinagot? Sorry. Yes. Why the choice of the letter submitted to the NBI instead of an affidavit? Wait, hold on. I can answer. I can give you a very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down to the grassroots level. See, di ba? Dito, sa unang pinakita natin na sa dahig siya ito lang, marami naman nagsasabi, alam naman natin na pwede ang aliases. So, very confident siya na ginamit aliases. Pero ngayon, dito sa dati-dati niyang interview, wala siyang alam. Kaya nagtatanong si Chua, Representative Joel Chua, bakit ngayon ka na nagsalita? Nung mga nakaraan, walang alam eh. So, naturuan na lang to, afterthought na lang yung sinabi niya sa dahig. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure and money went down for information. So, hindi ba, ikaw yung head. Ikaw nag-request ng confidential funds, tapos biglang, ay, kung saan ginastos, hindi ko alam eh. Bumaba yan sa mga informer. Hindi ko alam eh. Hindi ako nag-prepare niyan eh. Yo, nakita nyo? Kaya sabi ko sa inyo, taliwas ang sinabi. To sakit sa ulo talaga. Yung sinabi niya yan. Milyon na nawawala, tapos alias lang ang binigay na name, di wow, ka-Loyal Marta. And ang masakit, di niya alam. Naturuan ng 16 na abogado, sayang binayad niya, kundi siya tuturuan magsinungaling. Pero, kung matutuloy talaga yung hearing dito, at na-cross ito, wala. Makikita dito. Yan, tulog palagi si Sara. Hindi Sir Agustin. Nasa bakasyon. At that time, ng mga panahon na to. Anong panahon ba to? Wait Anong year ba to? Wait lang. Hanapin natin. 7 months. December 11. Well, anyway, December 11, 2024. July 2024. Nasa ano kasi siya eh? Nasa Germany. Gigi Monforte, Attorney Clay, good evening. OVP, SDO, Gina Acosta, DepEd, SDO. Yeah! Totoo. Ito sa DepEd, ang SDO niya si Fajarda. Yung lalaki na asawa nung attorney Fajarda na nasa OVP. O, tapos binigay naman dito si Nolasco. Diretso, from Fajarda, inutos ni BP Sara, bigay ang pera na confidential funds, buo kay Nolasco. Oh. Di ba yung isa, kila chika. O ikaw nagpabigay ng pera, tapos gano'n na lang, o bigay mo yung pera dyan, tapos wala na akong pakialam dyan, basta bahala kayong gumastos dyan. Ganon? Millions? So, mga clear, makikita nyo ngayon kung paano niyang ginastos yung malaki niyang confidential funds nung siya ay mayor. Ganito rin. Todo tanggol nga siya doon sa kanyang kasi so like noon, that lady knows a lot. Yeah, Master Chief.
Kasi kahit ito si Zuleika Lopez, siya yung nagpaandar sa Davao City. No mayor si VP Sara. Di ba? Oh, nasaan pa yun? Sige, tuloy lang natin. Tuloy natin interview niya. Okay. Di ba? Mhm. So you have no knowledge why all these names were used in the acknowledgement receipts? In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to COA because there's a chain of evidence supposedly. In law, there's a chain of evidence, handling of evidence. So Chain of custody yun. right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. That's the reason why nga mga ka-clear. Ang nagpadala dyan, di ba pinipigilan nila yung COA magdala ng mga dokumento? Si COA ngayon yung nagdala ng ebidensya na ito galing. Pero di nyo naman dinideny during that time. Ang sabi nyo, wala kayong alam. Acknowledgement receipt naman yun, naka-acknowledge yun kung yun yung natanggap. Kung gusto nyo talaga maliwanag sa tao to, kayo na mismo ang magpapakita na ay oo ito, ay ito hindi. Hirap na hirap sumagot si VP Sara. Para lang parang sabihin lang na wala kaming alam dyan. Ganun lang, kasimple. Samantalang VP lumalabas, di ba? VP lumalabas, wala siyang alam. Hindi ba parang napakahina? Parang napakahinang VP. Parang, although alam natin hindi siya mahina kasi alam niya ang gamitin yan eh. Kaya ibig sabihin, yun yung pinapakita niya na wala akong alam dyan eh. Hindi ko alam kung yan yung mga dokumentong galing sa amin eh. If you really want to show it to the people or you want to tell the truth to the people, you will do everything just to clear your name and the agency's name. Katulad ng ginawa, uulitin ko ulit mga kakli kasi baka bago yung iba dito. Katulad ng ginawa ni ulitin natin, alam niyo na kung sino yan, si Comelec Chair, George Garcia. Pinaratangan siyang korap, meron na siyang mga perang ganito sa bangko, ganyan-ganyan sa US. Una, pinaliwanag yan, di pa ako nakakapunta sa US, paano ako makakapag-deposito doon? Wala akong visa na US visa. So, patay na, di ba? So, plak na. Pangalawa, pinakita niya, dala niya yung mga papel. Ito, hindi na kinailangan ang sabihin na, ay, may bank secrecy. Igalang nyo yung bank secrecy. That's a fruit of a poisonous tree. Di na kinailangan sabihin pa yun ni George Garcia dahil hawak niya na yung papel from the bank, stating na wala siyang ganong klaseng bank accounts. Yung mga bank accounts na sinabi sa pangalan niya, nila Marcoleta at ni Erice, ang unang bintang dyan si Marcoleta. Hindi totoo, ito. O di butata silang dalawa. Dapat ganun ang ginawa ni VP Sara. Wala akong account dyan, Pak. Ito. Diba? Itong transaksyon, ito yan. So, hindi na yan aabot sa notice of disallowance. Hindi na yan aabot sa impeachment. So, ibig sabihin, hindi mo talaga siya ma-discuss noon kasi wala kang alam. Wala kang alam paano ito idepensa. Because we don't know if it came from us. That's what they're saying, that's what they're alleging. Yes, that's what they're saying. The OVP submitted to COA. Yes, but there is a legal process in the custody of evidence. So right now, we really cannot say if the ARs came from us because the ARs that are with us has not been checked with the ARs that are with them. You're denying that the ARs came No, I'm just saying that we do not even know if the ARs with us are the ARs that are with them because the ARs from the field, going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. It's not how you do legal work. There's a very stringent process. No. Ito, mga klira. Ito yan. Attorney, paano niya sasabihin ni Saramao na hindi niya alam yung acknowledgement receipt ay pirmado niya lahat yung under oath? Yeah. Ito yan eh. Okay. Saan mo din ng proper authority? Proper agency. COA, di ba? ICPAW. Sino ngayon nag-submit ng mga dokumento
na sinasabing galing sa DepEd or sa OVP. COA din. So, ibig mo sabihin, yung COA na pinipigilan mo, ninyo, ni Atty. Zuleika Lopez na magdala ng dokumento, dinidinay mo na yung binigay nilang papel na sinabmit sa House, hindi kayo siguradong inyo? Labo, di ba? Diretso na yun Doon yung diretso yun sa ICPAW sa COA. So si COA hiningan, ibig nyo sabihin, ang gusto nyo pang paratingin dito, si COA pwede magbigay ng fake documents na galing sa inyo? At hindi nyo sigurado na yung binigay ng ICPAW or ng COA, yun yung dokumento sinabmit nyo? Why don't you just ask them? Ask the agencies concerned. Ask the ICPAW, ask the COA. Check nyo muna. Pa-check yun ba? Pa-check. Kaya nga makakakli sa court ganito. Bago magkaroon ng hearing, yung iba, nagpi-pre-markings na kami. Para pag ito na pre-mark na to, Exhibit A, halimbawa, Exhibit A, alam namin na na-compare na yung photocopy sa original. Kasi hindi mo naman sasabit yung original sa court. Diba? Usually, hindi mo sasabit yan unless you're ready to give up the original copies. So, ang gagawin yan, pag ko-compare nyo, okay, the photocopy is the faithful reproduction of the original. Na yan. Exhibit na yan. Pag hindi mo nabigay yung original, ilalagay mo lang doon, ipi-pre-mark mo is provisional marking. Makikita yung provisional. Ibig sabihin, original, hindi pa nakita. So with that, madali. Lawyer ka pa naman. Madali ito. Diba? Pwede mong i-compare yung photocopy dyan, sa kakopya mo, di i-compare mo kung gusto mo talagang pala ipakita sa tao. But you're not. You're just making excuses. Kung man's responsibility yan, sabi ni Call 45, lokohan niya na di niya alam at kanalaman niya, bakit wala siyang ginawa? Baka nasa bakasyon. At we know, flimsy excuse ang di alam. Lahat sila hindi alam. Mula sa mababa, hanggang sa accountant, hanggang sa SDO, hanggang sa Zuleika, hanggang sa kanya, wala silang alam. Saan napunta yung pera? Paano pang naging presidente ito, mga kaklir? Gagawin pa rin niya ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Confidential to, bakit ako magre-report? Diba? Ano na yun? Okay. Diba? So, ganun siya sumagot, mga kaklir. Sige, tuloy tayo. Tingnan natin. So, syempre, yung reporter, di naman naniniwala. In evidence. That is why, even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was a paper that came from the OVP in DepEd. Diba? You can do that if you want to compare all of those documents with the original copies that you have. Very clear ka. Mga kliyente yan Kliyente yan Limbawa, may binigay ako original na kopya, limbawa sa court. Kasi evidence ko yun. Tapos itong court na to, limbawa mag-a-appeal ako, limbawa lang ganun na. So, ngayon si court, lahat ng documents na pinasa namin, di ba, ibibigay doon sa higher court. Sa appellate court, sa CA, halimbawa. Ibig mo sabihin, yung court, mamemeke ng dokumento, ibibigay iba? Tapos ikaw question ko, hindi ko alam kung ang binigay ng RTC, Regional Record, na binigay sa CA, yung dokumento namin Ganun yan gusto niya mangyari. Ang gusto niya pasisihin dito, COA. Hindi namin alam kung yung binigay niyo peke. Sa House. Gagawin ba ng COA na magbigay ng dokumento na peke na hindi galing sa DepEd or sa OVP? Di ba? So mangyayari, lahat madumi, COA madumi, House madumi, ang OVP DepEd sa pamumuno niya, malinis. Lahat na madumi. Lahat may duda, sila lang ang malinis. Because there was no marking of exhibits. That was what I was telling Congressman Chua. You cannot ask. That's why you're there, or your staff were there. If you want, you can compare, you can look at the documents. Diba? Bakit mo utusan yung House? You cannot ask that question because we do not know if those are the documents. Do you compare? You compare. Your staff, who knows them?
Di ba? Diyan mo makikita na sa maliliit na bagay, din niya kayang galawan ng maayos. Buong bansa pa kaya bilang presidente, kadiri ang tao na yan. Yan, mahinang nila lang. Mad music entertainment. Hindi kasi mga clear, syempre tayo, bakit? Sanay tayo sa trial eh. Diba? Alam ko na dapat may markings, pero hindi ito korte. Diba? Tinatanong ka, o di tanong natin, o sige, ito na nga, executive session na kayo. Doon na kayo magtingin na, kayong COA, ikaw, sa kayong ano. Oh, diba? At least may nalaman yung house from you. Hindi mo ginawa. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Yan, lusot eh. Lumulusot. Oh. The OVP personnel to say yes or no to an exhibit that was not marked. Kahit nga hindi mark, mga kakli, pwede mong i-compare. Dalhin niyo yung original nyo. Dalhin niyo yung original nyo. Saka mga kakli, pag tinanggap to, di ba may acknowledgement receipt, may pipirma. Kasi ito ang sistema, pag tinanggap yan ng ICFAO, ini-isa-isa yan. Ini-isa-isa nila yan. So malamang, hindi niya alam. Kasi sabi nga niya, hindi niya alam yung proseso ng pagdala doon sa ICFAO. Hindi niya alam na yung representative nila, kasama yung accountant, ini-isa-isa yan bago tanggapin ng ICFAO ng COA. Hindi niya alam. Diba? As real and true, as correct, and as a faithful reproduction of the evidence of the office. So would your offices then be willing to certify? No, because there is no question about that from the Commission on Audit. It's only a congressman saying. O diba, are you willing to i-certify? Para mabilis, diba? I-certify mo ba na yun? Hindi. Hindi namin i-certify kasi ang humihingi lang HOR eh. See the point, mga kaklear? Ito yung sinasabi natin. If you really want the transparency and accountability, you can do it. Executive session if you want. Pero hindi. Wala siyang sinagot. Diba? Tapos ngayon sasabihin, iniipit lang siya. Dahil political persecution, may hinahanap sa'yo. Ikaw yung hindi nagbibigay. Ikaw yung hindi tumutugon. Diba? Naiipit siya mukhang foreign correspondent to at mukhang wala sa script. That this paper and asking, what is this paper about? There is no case. And that is to ask that about the paper is the sole jurisdiction of the Commission on Audit. Diba? Hindi nga. Hindi. Diba? Since Kongreso nagbibigay ng pondo, nag-a-approve. Diba? May oversight function. Alam mo ba yun? May oversight function. Ha? Yan natin. Talagang iwas lang siya dito eh, mga clear eh. Diba? May oversight function. Ang Congress, it is the power to monitor and supervise the action of the executive branch and other government agencies. Especially sa pondo. Bakit? To prevent the abuse of power, ensure accountability, promote efficiency, effectiveness. So, paano naman nalaman yung pondo binibigay sa'yo? Nagagamit mo ng tama. May oversight function ng Congress. Diba? Kita niyo na kung paano siya sumagot, ha? Mukhang sumingit lang isang foreigner. Okay? Kaya medyo ganyan ang salita niya. Medyo kabado siya. Okay. So then if the Commission on Audit asks, That is what I was saying. We have been fully cooperative with the Commission on Audit. Everything that they asked for, we submitted. That is why there was a partial disallowance only. And even then, we are not yet finished with the process because we can still submit documents that are required by the Commission on Audit. That is the problem right now. As I said, they are doing work that they are not that is not under the mandate
of the House of Representatives. They cannot audit. They cannot question at all. They cannot make me So, nawala rin yung oversight function, mga kapatid. Kinalimutan niya na yung oversight functions ng answer. And say that we represent the taxpayers and you have to answer. No, I will only answer to the Commission on Audit because that is the body who can ask us questions about the fund use. Actually, meron pa siyang sinabi, hindi ko na mahanap yung video. Basta meron siya, no? Sigurado ako may sinabi siya ng ganito. Ang sabi niya noon sa isang yan, para ambush interview din. Ang sabi niya na, sabi ng ibang lawyers ko, wag ko daw lahat ibigay ang mga resibo. Ba? Wag kong ibigay lahat ang mga resibo. It means, meron siyang alam sa mga resibo. Bakit? Di ba? Sabi niya, kaya ngayon, nag-aapila kami, ibibigay na namin lahat. Bakit hindi ibibigay resibo? Tinapi ka na. Na-flag ka na. May notice of disallowance na saka pa lang kayo magbibigay ng additional receipts? Yun ang kaduda-duda na mga kaklear. Lalo na ngayon, marami sila mga fictitious names na ginamit. Pamilya kriminal, daming enablers, mga gahaman din kasi mga nakinabang nung past admin noon kasi hayahay buhay nila. Kampi-kampi ngayon kaysa magkabukuhan pa sila. Diba? So, ito pa siya sumagot dito. Hindi ko ito masyado napakinggan noon. Next question. Catherine Amy Rivera. Pinutol na. Okay, mga Chris. So, ngayon, pakinggan natin ito ngayon, ha? Diba? Ayaw niya sumagot, diba? Dati wala siyang alam. Ni Vice President Sara Duterte na handa siyang magbigay ng paliwanag hinggil sa kontrobersyal na issue ng confidential funds. Ngunit aniya, hindi ito nakadepende sa kung ano ang kagustuhan ng House of Representatives. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Tignan niyo mga Klira. Tignan niyo. Sinisigaw niya noon pa, transparency, accountability. So sa kanya, pagdating sa kanya, dapat lang ang mag-account yung ibang gobyerno. Especially, siyempre, pinatutungkulan niya dito si Pangulong Marcos Jr. Or siguro most probably, no. Hindi si Pangulo eh. Yung di ba meron sila ng question tungkol sa mga blankong amount sa GAA. Diba? So most probably yon. Kaya niya sasabi kasi lagi niya kinakalaban si si speaker. Tungkol doon sa GAA, yan yung question nila. So accountability and transparency. Ang lakas niya manghingi ng transparency and accountability. Siya naman ang hinihingi ng transparency and accountability ng taong bayan. O sabihin ko na, tanggalin na natin sa taong bayan yung DDS. Yung hardcore. Tanggalin natin yan. Sige. Taong bayan pa rin, less the hardcore, DDS. Gusto malaman kung saan niya dinala yung pera. Diba? Pero hindi siya mag-explain. Wala sa kanyang transparency and accountability. In her own time. Kung kailan niya gusto. Tama ba? Tama ba? In her own time siya mag-explain. Diba? David Almenario and Jem Gonzalez? Tama ba yun? Mira Palma? Tama, di ba? Mira Palma, tama ba yun? Na hindi niya i-account yung pera? Di ba? Ang dami niya ng flag. Tapos pati yung bank accounts. Wala. Alma Losinada. Wala talaga alam attorney kaya nga kumuha na spokes kasi di naman siya marunong magsalita. Di niya alam ang sinasabi. Matinin spokes nagpakatanga kay Sara. Well, hindi nga ma-explain mabuti ang unmodified opinion. Na-twist pa yung explanation. Diba? Tapos, Pretty MM, tapos, lakas ng loob magsabi na mas magaling daw siya kaysa kay PBBM. Yeah. Tanong natin, ano na ba nagawa mo? In 3 years. In 3 years. Ano nagawa mo? Yes. Oo. Naubos mo yung confidential funds. Good. Anong result?
You have to report. Sige, wag mo na sabihin kung kanino mo dinala, pero at least dapat alam natin kung anong naging successful na operasyon. Meron ba? O, dun pa lang, mahihirapan na siya. Diba? Kailangan meron yan. Diba, Maxim? When si Dianila. O. So, yun lang. In her own time. So, kailan? Kailan? So, pag naging presidente ito, mga kli, tingin nyo, nagiging transparent pa yan. Paano niya nang i-consider ang confidential funds pag naging presidente siya? Di ba? Very, very controversial tuloy. Confidential na. Di ba? Oh, Ricardo Lopez. Oh. And Lord Denlina. Ha? Joanne Harley Brie vlog. Ha? Talaga? Kanino matawag? Talaga, Takumi, ha? Siya yung tumawag. No. Hindi siya. Talaga. Samuel Abenes, watching from Malaysia. Ha? Rappler na po ba yan? Di pa. Talaga, porkit may nadidinig yung warrant of arrest. Naalala ko tuloy talaga, no? Nung may tumawag sa atin. Tapos, may dami nagsabi, warrant of arrest. Fake news yan. Huwag na tayo magsalita. Tignan na natin ang katotohanan. Yung nagbintang ng fake news, sila ang fake news. Ganon, Esing Mariano, ganon ba? Ay, nako. Alam mo, minsan, sa totoo lang, sabi ko mga clear, minsan, shout out po, Team Rodsan from Noveleta at NAFCO Boys ng Taiwan. Hello po, mula kay Joki Official. Naku, sana nadinig nyo ha, 11:08 na eh. And then, si Yob178 from my heart. From my heart. Thank you. Burns and Up, watching from Dubai. And, ay, nawalan ba ako na? Yan, okay. O, kanina nawalan. Puputulin ko na lang kasi may tumawag eh. Diba? Hindi yun sa ICC. Hindi. Hindi. Deja vu, dahil. Ito na naman, Pink Lavender. Ay, nako. Ano? So, paano? Ito ulit Maraming salamat sa akin mga MIBs. Okay, ano yan? Saan na? Attorney, you heard the bashing words of Senator about you? Di pa. Sige, ayoko muna madinig. Gusto ko makatulog na maaga-aga. Diba? Hayaan mo sila. Hayaan mo silang mag-isip. Ayoko munang mag-isip. Hayaan mo silang isipin ako. Diba? Tatalbog lang yan. Ching! Let them think about me. I don't want to think about them. Especially, tomorrow, dapat may halo tayo dahil Sunday. We have to go to church. Don't forget. Angela Gonzaga. Bawal matulog. Bawal matulog na mahimbing. Maraming mangyayari pag sobrang himbing ang tulog natin. Dapat huwag tulugan ang inyong karapatan. Okay, so paano? Bukas na. Sige na, tulog na tayo. Olive Belandres. Oo. Ayun magkasita na. Naniniwala ka ba sa napanood mo ngayon? Kung naniniwala ka man or hindi, i-comment mo dito sa baba ng video na ito kung ano yung komento mo, no? Kung ano yung opinion mo, para naman lang sa ganun, makita po natin lahat ang bawat komento, no? Suggestion ng bawat isa. So, thank you po. Ingat po kayo palagi.